Sinimulan nga kagad ng Pola ang second half sa pamamagitan ng isang pasa mula kay Manzano at pagpuntos ni Markili. 42-52 ang score matapos iyon at ang 20 kalamangan ng Mansalay ngayon ay 10 na lamang. Makikita nga rin sa mata ni Ricky ang pagseryoso dahil sa ginawa ni Manzano na makikitang nakangiti habang siya ay inaabangan sa kanilang side. May tira iyan sa labas, kaya niyang pumunto sa gitna. Paalala ni Marky kay Sus na makikitang tumango kaagad. Naglakad din ito papunta sa gitna para abangan na si Mendez na siyang may dala ng bola. Inihanda nga ni Manzano ang kanyang sarili at nang dumating si Mendez ay binigla niya ito ng steal. Napangisi naman si Ricky nang mabilis niyang naiiwas sa kamay ng kaharap niya ang bola. Magaling. Mahina namang wika ni Manzano na mabilis na humakbang pakanan ng tila aatake na si Mendez. Kasunod din nga nito ay ang agaran niyang pagkaliwa dahil magsa-sidestep pa nga ang kaniyang kaharap. Mahusay rin sa depensa. Sabi naman ni Ricky sa sarili na marahang umatras. Kasabay nga rin ito ay ang mabilis na paglapit ni Balbuena para magbigay ng screen. Ang bola naman sa palad ni Mendez ay mabilis niyang pinatalbog at sa pagbangga ng kanyang defender sa kanyang kasamahan ay doon na nga rin siya mabilis na lumayo at umatras papunta sa 3-point territory. Pumuesto na nga si Ricky para magpakawala ng press at sa paggalaw ng kanyang katawan pataas ay napangiti naman siya nang lumitaw si Markili na nakatalo na rin. Napakagat ko si Kuya Marky sa fake ko, sabi ni Ricky sa sarili, at dito ay napaisip siya kung kukuha ba siya ng foul o iiwas na lang. Nasa estado nga si Ricky ng pag-iisip nang mapaseryoso na lang siya dahil nasa tabi na rin niya si Manzano na mabilis na sanang dadakutin ang bola na nasa kanyang mga palad. Nakangiti nga ito na naging dahilan upang si Ricky ay mabilis na iniiwas ang kanyang hawak mula rito. Hindi na agaw kay Mendez ang bola, kaso nasa harapan naman niya ang dalawang manlalaro ng Pola. Hindi na rin pwedeng patalbugin pa ni Ricky ang bola dahil matatawagan na siya ng violation. Kailangang maipasa ko ang bola, sabi na nga lang ni Ricky sa isip na tanging ang isang paa na lang din ang pwede niyang igalaw. Makikita nga rin sa hindi kalayuan ang pagtakbo ni Valdez para kunin ang bola. Nakita naman ito ni Ricky at mabilis niyang iniiwas ang hawak niya mula sa palad ng dalawang nasa kanyang harapan at tumalikod sa mga ito. Dito na nga rin dumating si Valdez. Ipinasa niya rito ang bola at pagkasambot ni Gerald ay mabilis siyang napatingin kay Andrew na tumakbo sa ilalim ng basket at iniwanan ang bantay nito. Ibinato nga niya rito ang bola. Subalit nang nasa ere na ito ay napaseryoso na lang sila ni Ricky nang hampasin ito ni Lee. Makikita nga ang pagngisi nito at ang bola ay tumapo na nga papunta sa side ng Pola. Ang mga manonood nga ay napatayo at napasigaw dahil sa nabubuong intensidad ng laban. Sina Ricky at Valdez ay mabilis na hinabol si Manzano na mabilis na nakuha ang bola. Bumigla nga rin ang hinto ito at doon na nga kumuskos ang ilalim ng sapatos ni Ricky nang mapalampas sila rito. Makikita nga pinapatalbog ni Manzano ang bola ng mababa sa pagitan ng nakabukas nitong mga binti. Sa paglapit nga rin ni Mendez sa kaniya ay doon naman siya umabante para salubungin ang dalawa nang walang takot. Kasunod din ito ay ang paghawak ni Manzano sa bola na biglang pumunta sa likod nito. Isang double team nga ang sumalubong kay Manzano, kaso napaseryoso si Ricky dahil wala na pala sa palad nito ang bola. Isang behind the back pass ang ginawa nito nang patamain ito sa kanang siko niya ang bola. Makikita nga rin ang pagtalikod ni Sus para iharang ang kanyang dalawang braso kina Mendez at Valdez na napatingin na lang sa dumating na si Lee na hawak na ang bola. Huminto naman si Marky sa 3-point line at doon na nga ito tumalon para bumitaw ng isang libreng tres. Napakuyom na nga lang ng kamao si Tristan Agoncillo nang makita ang elbow pass na ginawa ni Manzano. Ang swabe raw pagmasdan noon at siguradong hindi ito basta nabasa ni Mendez o ni Valdez. Hinalit nga muli ng bola ang basket nang pumasok ang tres ni Markili na ikinatayo ng mga taga-Pola at ikinasigaw ng mga ito ng malakas. Dinagundo nga nito ang buong Pola Gymnasium na ikinabigla ng mga kabahayang malapit sa lugar na iyon. Pola! 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 Pola!
Sigaw ng nagwalang crowd at matapos din ang tres na iyon ay tuluyan na ngang naibaba ng bola sa pito ang kalamangan ng Mansalay. Sandali nga ring napatingin si Marky kay Ricky na makikitang napatulala ng bahagya sa nangyari. Ang sarap maging point guard kapag may mga gaya mong magaling na scorer. Masaya namang wika ni Manzano na makikitang tumatawa pa habang tumatakbo pabalik sa side ng Mansalay. Naalala ko na rin kung sino ang Manzano na iyan. Bigla namang winika ni Valdez sa tabi ni Ricky na napabuntong hininga na lang sa nangyari. Siya ay taga Marinduque at siya ang pinakamagaling na point guard sa probinsyang iyon. Dagdag pa nga ni Gerald na nagpaseryoso kay Ricky nang marinig iyon. Pinakamagaling. Mahinang wika ni Ricky na napakuyom ng kamao at napahinga ng malalim. Kasunod nga nito ay ang pagtingala niya sa scoreboard. Makikita nga rin na hawak na ng referee ang bola at si Valdez na nga ang kumuha nito para ipasa kay Ricky na makikitang kumalma ang sarili matapos malaman kung sino ang Manzano na ito. Pagdating nga ni Ricky sa side nila ay binigla nga niya si Manzano ng atake na ikinaseryoso rin ang defender niyang ito. Kasunod nga rin ito ay ang biglang paghinto ni Mendez at sa paglampas ni Manzano ay doon naman mabilis sa pinatalbog ng player ng Mansalay ang bola. Marahang ngumisi si Mendez at napangiti naman si Manzano nang ito ay makita. Sinusubukan ako ni Mendez. Maganda ito. Sabi nga sa sarili ni Manzano na marahang inihanda ang isa niyang paa. Habang pinapatalbog nga ni Ricky ang bola ay isang mabilis na pagyuko ang kaniyang ginawa. Sinamahan din niya ito ng pagharang ng kanyang kaliwang braso para hindi siya harangan ni Manzano. Makikita na nga rin ang pagdiin ng kanyang sapatos sa sahig at dito na nga mabilis na tumakbo si Mendez. Si Manzano ay hindi naman makasabay ng ayos dahil sa braso ni Mendez na nakaharang. Kung kaya dito na nga rin niya nilabanan ito gamit ang kaniyang lakas. Wala siyang pakialam kung matawagan pa siya ng foul o hindi sa kaniyang gagawin. Dumiin din nga ang kanyang sapatos sa sahig at isang mabilis na paghakbang patras ang kanyang ginawa na sinundan niya ng mabilis sa pagtingin sa bola. Hindi lang ako magaling na passer. Isa rin akong player na may talento sa pag-agaw ng bola. Sabi nga ni Manzano sa kaniyang sarili at dito na nga niya sinipat ang tumatalbog na bola at makikita nga rin ang paggalaw ng kanyang mga kamay na inaasinta na iyon. Isang mabilis na paghakbang ang ginawa ni Manzano at pinalo nga niya ang bolang nasa kamay ni Mendez nang subukan pa siya nitong lampasan. Nakita niyang tatama ng kamay niya sa bola, kaso napaseryoso na lang si Manzano nang umangat palalo ang bola. Ito ay nang hawakan na ni Mendez ito gamit ang dalawa nitong kamay. Kasabay rin nga noon ay ang biglang pagkana ng kilos ni Ricky habang ang bola ay nakataas gamit ang kanyang mga palad. Mula sa kaliwa kanina ay isang Eurostep crossover ang kanyang pinamalas at dito na nga nagdilim ang paningin ni Manzano dahil tila hindi nga raw pala talaga basta-basta itong si Mendez. Tumalon niya kagad si Ricky patras at dito ay makikita ang pagngisi niya nang makita niya ang kanyang kuya Marky na sinabayan din siya sa pagtalon. Gaya ng inaasahan, mahinang sabi ni Mendez at habang nasa ere ay biglang bumaba ang kaniyang mga kamay na may hawak sa bola. Ipinasa nga niya ito sa lumampas na si Valdez na makikita ang kaseryosohan ng sambutin ito. Si Gerald nga ay seryosong inatake ang basket at dito naman nga kumilos si Hernandez para siya ay pigilan. Pero hindi na raw hahayaan pa ni Valdez na makaulit pa ito. Mula sa formang tatalon ay pinakagat nga niya si Shaquille na napaseryoso dahil hindi pa pala tatalon si Valdez. Hindi ito maganda, sabi nga ng batang iyon at dito na nga gumalaw si Gerald. Tumalon siya at ibinangga ang kanyang katawan sa kanyang defender na nasa ere. Kasama na nga rin ang tamang pagkontrol sa bola sa ganoong sitwasyon ay mabilis niya itong pinakawalan gamit ang kaniyang kanang palad. Sumilbato agad ang referee at nakikita nga na ang bola ay pumasok pa sa basket na ikinatahimik ng mga taga-pola. Napaupo si Valdez na makikitang nakakuyom ang kamao habang si Hernandez naman ay napahinga ng malalim nang mabigyan siya ng foul. Ayos!
Sigaw naman mula sa bench ng Mansalay matapos ang counted basket na ginawa ni Gerald. Sina Marky at Sus naman ay napatingin kay Mendez na dinaanan silang dalawa sa pagitan na parang walang pakialam. Makikita sa labi ng player na ito ang munting ngiti at agad nga niyang inalalayan si Gerald Valdez na sa pagtayo ay pasimple ring napatingin kina Lee at Manzano. Ang Valdez-Mendez tandem, sambit ni Andrea at pagkatapos noon ay umalingaw sa loob ng court ang apira ng dalawa niyang players na makikita ang ngiti sa labi matapos ang play na kanilang ginawa. Naipasok pa nga ni Gerald ang bonus shot at sa pagbalik ng possession sa bola ay nabigla na lang si Manzano nang mula sa kung saan ay bigla na lang lumitaw si Mendez. Inagaw nga nito ang bola mula sa kanyang mga kamay na ikinaalarma naman ni Marky na mabilis sa tumakbo sa harapan ng basket. Mabilis naman ngang pinatalbog ni Mendez ang bola at sa likuran niya ay makikitang hinahabol na rin ito ni Manzano na makikita sa mukha ang kaseryosohan. Napahanda naman si Lee nang makita ang pagngisi ni Ricky na tila hindi natatakot na umatake sa basket. Dito nga ay makikita ang mabilis na pagsugod ni Mendez at nang tatalo na ito ay binigla niya ito ng bawi. Hindi pa nakakaangat ang kanyang paa at hindi rin niya hinawakan ng bola gamit ang kaniyang dalawang kamay. Kasunod din nga nito ay ang biglaang duck-in move ni Ricky na naging dahilan upang malampasan niya si Lee na mabilis na napatras para siya ay sabayan. Nasa harapan na nga si Ricky ng basket at dito naman lumitaw si Hernandez na tila isang pader na haharangan siya. Sa likuran naman niya ay makikitang sina Lee at Manzano ay hinahabol siya. Napangiti nga si Ricky dahil ang senaryong ito ang gusto niyang mangyari. Ang mapagsama-sama niya ang tatlong players na ito sa ilalim ng basket. At bago pa nga siya kulungin ng tatlong ito ay isang biglaang pagbato ng bola palayo ang kaniyang ginawa. Ito ay habang nakatingin siya sa mga mata ni Hernandez na humakbang na para siya ay pigilan. Isang no-look pass iyon. At sa 3-point area sa unahan ay makikita naman ang paglitaw ni Andrew Salome na nagdidilim ang paningin. Tumalon ito at nagpakawala ng tres at napahanda naman sa pag-rebound sina Hernandez sa ilalim ng basket. Pero napaseryoso na nga lang si Marky Lee nang makita si Mendez na iniwanan lang sila at itinaas sa ere ang kanang kamay nito na naka-thumbs up. Kasunod din noon ay ang paghalit ng bola sa basket na ikina-cheer ng Mansalay supporters. Isang tres ang pumasok para sa Black Knights at habang papalayo nga si Mendez ay makikita ang pagseryoso sa mata ni Manzano. Magaling ding napaser ang isang ito. Sabi niya sa sarili na marahang napangiti. Habang si Marky naman ay napailing na lang dahil sa ginawa ni Ricky. Huwag na nating atakihin ang basket. Mag-focus na tayo sa shooting. Malakas ang depensa nila sa ilalim. Sabi pa nga ni Ricky sa kaniyang mga kasamahan na tumango naman kaagad. Ito nga rin ang iniisip ni Gerald dahil sa presensya ni Hernandez at Lee. Hindi nga niya lubos akalain na ang sinasabing mahina pagdating sa depensa ang Pola ay isa palang malaking kalokohan. Mahusay naman lalaro itong si Marky Lee at itong si Hernandez. Malaki ang potensyal nito dahil mukhang ito ang pinakabata sa kanila. Tama si Ricky. Kailangan naming mag-focus sa perimeter. Dahil dito, mahihirapan ng aming mga kalaban na bantayan ng ilalim ng basket kung lalayo kami. Wika naman sa sarili ni Gerald. Sa pagpapatuloy ng game ay ginawa na nga ng Mansalay ang kanilang napag-usapan. Hindi na sila nag-focus sa pag-atake sa basket. Dito na nga rin napaseryoso si Marky Lee dahil kung ito ang gagawin ng kanilang kalaban ay mahihirapan na silang makahabol. Ang shooting ang ginamit na offensive weapon ng Mansalay at ang ilalim naman ng basket ang ginamit ng Pola. Sinasabayan na nga lang ni Lee at Manzano ng pag-atake sa basket ang perimeter shooting ng kalaban. Sila pa rin naman ang lamang sa rebounding ngunit sa kabila nito ay nanatiling lamang pa rin ang Mansalay. Makikita ngang habang pinapatalbog ni Mendez ang bola ay biglaan na lang niyang iniwanan si Manzano nang bigyan siya ni Valdez ng screen. Dito nga ay makikitang nalibre si Mendez at sa pagtalo nito
ay siya namang pagharang sa kanya ni Marky Lee. Tumalon ito para siya ay pigilan, ngunit napangiti si Ricky dahil napakagat niya si Lee. Hindi pa tumatalon si Mendez na kinaseryoso na lang ni Lee. Walang hiyang bata ito. Isang pump fake shot ang ginawa ni Ricky at kasunod ng pagbitaw niya sa bola ay siya ring pagsilbato ng referee na ikinalunok ng mga taga-Mansalay. Sumablay man ang tira ni Mendez ay makikita naman ang pagseryoso sa mga mata ni Marky Lee dahil ito na nga ang ika-4 niyang foul sa laro. Napahinga na lang si Lee ng malalim at napaseryoso ng tingin kay Mendez na nakatingin lang sa malayo. Dito na nga rin napakuyom ng kamao si Hernandez at si Manzano naman na pawisang-pawisan ay napahinga na lang ng malalim. Hindi ito maganda. Sabi nga ni Sus sa sarili, ang laki na nga ng ipinagbago mo, Ricky. Mahina na nga lang na winika ni Marky. Hindi na ikaw ang batang basta ko na lang mapagtritripan sa paglalaro ng basketball. Si Ricky naman ay dahang-dahang napangiti nang marinig iyon mula sa kanyang Kuya Marky. Pero Kuya Marky, hindi pa ako magaling gaya ng iniisip mo. Marami pa rin akong gustong matutunan. Wika pa nga ni Ricky na ikinaseryoso ni Lee. Ano pa ba ang dapat mong matutunan? Nakita kong may shooting, speed, ball handling at playmaking ability ka na. Marami pa kuya. At alam kong matutulungan mo ako, pati na ni Kuya Tristan. Naalala kasi ni Ricky ang pangako ng dalawa sa kanyang Kuya Richard. Ano pa ba ang may itulong namin sa iyo? Nangingiting tanong na nga lang ni Marky na bahagyang nawala ang yabang sa katawan dahil sa kakalmahan ni Ricky ng mga oras na iyon. Ayaw kong sa OMPL lang matapos ang paglalaro ko ng basketball kuya. Kasi mukhang mas marami pa yatang magagaling na taga ibang lugar ang kailangan ko ring makalaban. Ang mundo ng basketball ay malawak. Kung gusto mong ma-experience ang panalo at pagkatalo, ay kailangan mong masubukang makalaban ang mga magagaling na players sa ibang mga regions, probinsya. Kasi walang limitasyon ang paglalaro ng isang basketballista. Hanggat may bola, hanggat may ring, hanggat may court, at hanggat may mga malalakas na players ka pang hindi nakakaharap, hindi ka makokontento. Iyon ay kung talagang hilig mo ang basketball. Bakit kuya? Kung ganyan ka mag-isip, ay bakit bulo ka pa rin maglaro, sabi ni na Kuya Tristan. Napatawa na nga lang si Richard sa sinabi ng kanyang kapatid na bata. Talagang na-brainwash ka na ng mga iyon Ang totoo, magaling talaga maglaro ang kuya mo. Hindi ko lang pinapakita sa iyo. Ang yabang mo kuya. Oo nga. Next month, magtra-try out kami ni na Tristan para sa lineup ng Oriental Mindoro. Magkakaroon kasi ng Mimaropa League at mukhang masayang mapasama doon. Sina Kuya Tristan lang naman kuya ang posibleng mapili doon. Loko ka talaga. Sabi mo idol mo ako, pero hindi ka naniniwala sa akin na magaling talaga akong maglaro. Kasi wala naman akong nakikita na maganda mong laro. Pero dahil kuya kita, kailangan kitang maging idol. Baka hindi mo ako bigyan ng pera kapag nananalo kayo sa pustahan ni na kuya. Napatawa na nga lang si Richard sa sinabi ni Ricky. Hindi ba pwedeng secret ko lang? Kasi para hindi alam ng kalaban. Parang hindi rin kuya. Sige, kapag nakapasok ako sa team ng Oriental Mindoro, hindi mo na dapat pang sabihan na bulok maglaro ang kuya mo Gawin mo muna kuya para tunay. Oo, basta huwag kang hahanga sa akin kapag nangyari iyon. Sandaling naalala ni Ricky ang bagay na iyon, ang munting usapan nila ng kanyang Kuya Richard. Kilala ang kapatid niya na masayahing player sa loob ng court. Walang talento sa paglalaro, sabi ng iba. Kaso, ang mga sinabi ng kanyang kuya ng mga sandaling iyon ay tila naging palaisipan din kay Ricky. Paano raw nakakasiguro ang kanyang kuya na mapipili ito sa provincial team? Hindi na nga rin nangyari ang tryout na iyon dahil bago iyon maganap ay doon na rin nangyari ang aksidenteng kumuha sa buhay nito. Magkakaroon kuya ng regional league ang Mimaropa sa summer at gusto kong mapasali roon after ng OMPL. Ito ay bilang preparation na rin sa magaganap na pagkakaroon ng koponan ng Ormin sa Maharlika League sa isang taon.
Kasi gusto ko ring maglaro sa Maharlika League at makalaban ang mga magagaling na players doon. Seryoso pang winika ni Ricky na kinaseryoso ni Marky dahil parang ang taas daw ng determinasyon nito ngayon. Pakiramdam nga niya ay nakita na rin niya ito mula sa isang tao noon. Turuan ninyo akong maging magaling na player. May pangako kasi ako kay Ricky. Gusto ko kasing mapasali ako sa team ng Ormin sa darating na May Maropa League. Wika nga sa kanila noon ni Richard na labis nilang ikinagulat ni Tristan. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Wala talagang interes na maging mahusay pagdating sa paglalaro si Richard, kung kaya tila easy go lucky lang ito kapag naglalaro ng basketball. Magmula nang malaman niya ang larong ito. Gusto lang niyang makipagkaibigan at ipakitang masayang maglaro nito. Magbigay ng words of wisdom sa kalaban at pakalakasin ang loob ng kanyang mga kasamahan gamit ang salita. Hindi nga siya nagsasanay gumaling sa shooting, sa dribbling, sa depensa at maging sa passing. Nagbago nga lang ito nang may sabihin din sa kanya si Ricky matapos ang munti nilang pag-uusap tungkol sa pagsali niya sa Ormin team. Ako kuya, magmula nang makita ko kayo naglalaro ni na Kuya Tristan, alam ko na kagad ang gusto kong mangyari kapag nag-high school ako. Sasali ako sa basketball team at magiging ace player. Ganoon din sa college. At pagkatapos noon kuya, ako ang magiging pinakamagaling na player ng Ormin. Pagkatapos noon ay dadayo rin ako sa ibang probinsya para makalaban ng iba pang manlalaro doon. Hindi rin ako titigil sa paglalaro ng basketball. Lalabanan ko ang lahat ng magagaling na player sa bansa. Makikilala ako sa basketball at magiging isa sa mga pinakamagagaling sa bansa. Ang astig noon kuya. Siguro pagdating ko ng college, nasa 6-footer na rin ang height ko at matatalo ko na sina Kuya Marky. Basta kuya, handaan mo itong sinabi ko. Gagawin ko ito kaya gusto kong pagdating ng araw na iyon ay i-cheer ninyo ako ni na kuya. Ang bata mo pa, pero iyan na kaagad ang naisip mo? Sabi na nga lang ni Richard sa kanyang sarili at ginulo na nga lang niya ang buhok ni Ricky nang marinig iyon. Kitang-kita nga niya sa batang ito ang mataas na pangarap pagdating sa pagbabasketball na tila impluensya ng mga pagyayabang lagi ni na Tristan at Marky.